nga dahil dun yung mga kwento-kwento tungkol sa babaeng nambibiktima sa bundok. Baka tungkol dun. Ay nga pala, talaga bang dito ka nakatira ha? Sa bundok? Napakaliblib dito eh. Ba't di kayo lumusong para malaman nyo? Saka ano ba yan? Hanggang tingin na lang ba kayo? Magandang araw po sa inyo, Miss Pinky, pati na sa dumaraming followers ng inyong mga channels. Ang totoo, bago lang akong nakikinig sa mga kwento ninyo. Nakapakinig lang ako dahil sa kaibigan ko at sinasabi pa nga nitong isulat ko ang isang karanasan ko noong kabataan ko. Hindi ako mahilig sa mga kwentong kababalaghan, pero ako mismo, dumanas ng mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari na may kinalaman sa isang napakagandang babae na nasa bundok. At ito sana ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Tawagin niyo akong Red at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ay, ano ba naman itong iring napasok natin, Dante? Abay, napakahirap eh. Wala akong malakarang, halos wala akong makita. Ay, napakasukal naman. Aray, lintik na. Natusok pa eh. Uy, bilisan mo na nga, Lamberto. Mabuti ka, sinama pa kita eh. Abay, napakarami mong reklamo ah. Eh, tama lang naman tong sinutan natin. Hindi tayo masusundan ng mga parak dito. Eh, sa bagay. Eh, saan ba tayo pupunta ha? Eh, bakit ba dito tayo dumiretso sa bundok na rin? Hindi tayo pwede magpakalat-kalat sa bayan. May madadali agad tayo. Oo nga. Eh, kaso sobra naman nilang pinuntahan natin. Eh, para na tayong mga... Take pa natin yung mga NPA rin eh. Bundok na bundok. At para rin bundok na rin. Hindi pinupuntahan ng mga tao. Aray, konak ng baka. Abay, kanina pa ako natitinik din eh. Eh kung kasi naman ginagamit mo yung utak mo, eh talagang sakto to sa atin. Eh ngayon kung gusto mong mahulit bumalik sa impyernong kulungan na yon, abay bumaba ka na. Kaya ko naman mag-isa to eh. Ikaw na nga lang to sumabit sa pagtakas ko, hindi ba? Ano ba, bale? Kapag nahuli ako ng mga ungas na yon, abay malamang, hindi na ako babalik sa loob. Hilalim na ng lupa yung diretso ko. Eh kaya titiisin ko na lang to. Susulitin ko na tong pagtakas natin. Anak lang, grabe. Parami na ng parami pa yung mga puno ha. Alam mo ba kung saan tayo lalabas din eh? Eh basta dumiretso ka lang. Nakarating na ako dito noon eh. Kapag nakalagpas tayo sa bundok na to, dulo na netong probinsya ang lalabasan natin. Makakatagos tayo sa ibang bayan na ito. Ano yun? Dante, may dumadaan na. Nakita mo ba? Tao yun eh. Pwisit naman. Hoy! Sino yan? Lumabas ka dyan! Peste, pinaglalaroan pa yata tayo na. Parang umikot lang, Dante. Eh baka hindi lang isa yan. Naku po sino kaya yan? Mga rebelde kaya? Lintik, ibon lang pala eh. Ay, teka, Dante, tingnan mo. Doon, sa taas ng puno, Dante. Tao yan, pero parang ang bilis naman. Dalawang lalaki ang nangahas na akyatin ng isang iniwasang bundok. Sinuong nila ang napakasukal na kagubatan nito. Napahinto sila nang makaramdam sila ng sunod-sunod na kaluskos. Nasusulyapan din nila ang pagdaan ng hugis tao sa likod ng makakapal na kasukalan. Hanggang sa naguluntang sila sa paglipad ng isang napakalaking ibon. At pagtingala nila sa isang puno, nanindig ang lahat ng balahibo nila nang tumambad ang nakasabit na katawan ng isang lalaki. Papatiwarik ang pagkakabitin nito
Nakalawit ang dila, nawawala ang dalawang mga mata nito. Warakang dibdib hanggang sikmura nito. Kahit karimari-mari mang itsura ng katawan, napatulala sila sa takot dito habang isinasayaw-sayaw ng hangin ang nakasabit na katawan. Dante! Hoy, Dante! Umalis na lang tayo dito! Hindi yata eh. Delikado pa tayo dito ngayon eh. Bumaba na lang tayo. Ano ba? Hindi no? Siguradong inaabangan tayo doon. Mauulit nila tayo. Dante naman! Kita mo naman yan eh! Sa itsura niyan, hindi tawang may gawa yan, Dante. Abay, anong malay natin? Pag dinaretso natin to, baka makakasalubong pa natin yung gumawa niyan. Baka tayo sumunod dyan eh! Ano ka ba? Pakinggan mo nga ako mabuti! Hindi ko na uulitin to ha! Hindi ako babalik! Ayoko nang bumalik sa kulungan na yon. Hindi na ako magpapahuli! Nagtuloy-tuloy ang dalawang pugante hanggang sa narating nila ang isang sapa. Doon sila naligo para magpalamig. Nanginain rin sila ng mga bunga ng mga puno para makapagpakarga ng lakas. Pero lingid sa kaalaman ng dalawang mapanghas na lalaki, may mga matang nakamasid sa kanila. Ayos tong buko ha! Ang ganda! Abay, buti na gawin tayo dito. Nakapaligo rin. O, diba? Sinabi ko naman sa'yo eh. Basta sa akin ka didikit. Abay, buenas ka. Oh, Eh, bakit? Ay, wala. Para lang kasing... para kasing may nakatingin eh. Hindi mo ba... wala ka bang nararamdaman? ay nako. Alam mo yung kaduwagan mo. Yan ang magpapahamak sa'yo eh. Alam mo sa buhay, dapat matapang ka. Kahit anong banta sa'yo, dapat handa kang harapin yon. Alam mo namang malupit ang buhay, hindi ba? Lalo na dito sa Pinas. At dito sa labas. Kung impyerno doon sa loob, pues, malawak na impyerno dito sa laya. Hindi porket wala ka ng rehas eh, nakawala ka na. Ay, naku, ewan ko bahala na. Si Raulo kasi yung biyanan ko eh. Talaga namang hindi ko ginalaw yung pamangkin niya. Tapos sinalya ko sa mga parak. Ito ko ngayon, pugante. Pero, teka, may tao yata doon sa ilog ah. Dante, nakikita mo ba yun? May naliligo ata doon ah. Doon sa kabila. Parang babae ah. May babaeng naliligo malapit doon sa kabilang pampahan. Uy, nilalamig ako ah. Ako rin eh. Ano, alam na. O sige, ako bahala. Sundan mo lang ako. Kumilos ang dalawang lalaki. Lumangoy sila sa ilog, papunta sa kabilang pampang. Umahon sila. Tahimik silang gumapang para makapagtago sa likod ng mga puno. Pinanood nila ang paliligo ng isang napakagandang babae. Binusog nila ang mga mata nila sa kabuuan ng babae at sa pag-iinit ng dugo at mga kalamnan nila, wala silang balak na magpigil. Dante, grabe. Ngayon ako nakakita ng ganito kaputi. Saka yung hugis. Grabe naman talaga, Dante. Sumisikip na yung pantalon ko eh. O ano na? Ano ba? Tisin mo muna yan. Napaka-buenas natin dito, Berto. Abay sa tagal nating nasa loob. Tapos, ganito pa ang dadatnan natin. Hindi natin ito pwedeng palampasin, ha? Abay, talagang hindi. Abay sa itsura kong to. Kahit anong gawin ko, hindi ako makakatikim ng ganyan kasarap. O tignan mo naman, likod at harap, taas at baba. Uy, teka, humarap pa dito. Yan. Kayong dalawa, huwag na kayo magtago dyan. Uy, ay kanina pa pala tayo nakikita dito eh. Ano ba huwag na doon tayo magtago. Uy, tara na. Magandang araw sa'yo. Grabe, sarap naman ng ligo mo dyan ah. Kamusta ka?
ayos ba yung tubig? Ba't di kayo lumusong para malaman nyo? Saka ano ba yan? Hanggang tingin na lang ba kayo? Aba, Dante, mukhang sagad ang buenas natin ngayon ah. Pwede sagad na talaga natin. Tara na! Oy, ayos! Ano ka ba? Masyadong malikot yung kamay mo. Mamaya na. Pagkaahon natin, doon tayo sa kubo ko mamaya. May kubo ka dito? Dito ako nakatira. Nalulungkot nga ako eh. Kasi mag-isa lang ako doon sa kubo ko. Ay, mula ngayon, hindi ka na malulungkot. Kasi, hindi ka na mag-iisa. Ba't naman kasi dito mo napiling tumira ha? Abay, delikado dito ah. Lalo na sa kagaya mo. Delikado? Sa gaya ko? Baka baliktad. Baka kayo ang delikado sa gaya ko. Kasi, baka hindi niyo ako kayanin. Yabang mo naman ah. Abay, dalawa kami, tandaan mo. Abay, sa akin pa lang eh. Ay, nako. Hindi mo man lang matatanungin kung saan kami nagmula. Hindi ka ba natatakot sa amin? Sa inyo? Hindi kayo nakakatakot. Sa totoo lang, kayo ang natakot kanina eh. Ay, hindi ah. Tigasin to ni. Mga hari kami ng selda kung di mo initatanong. Hari ng Zelda? Alam niyo ba? Maserte na sana kayo nung nasa kulungan kayo eh. Nakuha mo agad kung ano kami ah. Matalinong babae to, Berto ah. Ba't naman kami maswerte doon? Ay, nako. Hindi mo alam ang sinasabi mo, ne. Pag napasok ka, amoy mo na hininga ni kamatayan. Gugustuhin mo pa nga mamatay doon, eh. Kaya nga kami pumuga. Kasi, dito sa labas, hindi lang hininga ni kamatayan ang masasagap nyo. Manginginig rin kayo sa lamig ng kalawit ni kamatayan. Ahon na siguro tayo? Aba, makata ka rin pala ano? Ay huwag ka mag-alala. Kami mismo ang mga kanang kamay ni kamatayan. Ganun ba? Tingnan natin. Tara na siguro. Nilalamig na ako eh. Uy, teka, mamaya na. Ayaw nyo? Sa kubo? Para naman, hindi ganong masakit sa likod eh. Saka, nilalamig na ako. Kayo din ba? Sundan niyo lang ako. Hanep talaga hubog oh. Ang buti. Teka, ito na ba yung dad eh? Ito na talaga. Walang kagatol-gatol na umahon ng babae, kaya ang hubad at basa niyang katawan, hinagod ng mga mapagnasang tingin ng dalawang lalaking sabik na. Sumunod nga ang dalawa sa babaeng naunang naglalakad. Mas mataas at mas makapal na ang sukal na sinuotan nila. Pusod na ng bundok ang binabaybay nila, pero binaliwala nila yon. Nang makarating sila sa kubo, sinimula ng babae ang pang-aaliw sa kanila. Pero ito na pala ang hudyat ng pinakamasahol na mararanasan ng dalawang pugante. Huwag mo lang itago. Nakita ko na yan kanina eh. Ba yan? Masyado mo naman kami pinapasabi. Ano na? Dalihan mo na dyan. Saglit lang. Masyado kayong mainit eh. O, eto na. Pasok na kayo. Ano? Pasok na daw. Ay, naku, grabe Dante. Kahit sa kurtina eh. Kita-kita ako iba. Kurbang-kurba eh. Ay, eto na ako. Ah! Ay! Ano bang? Ano yan? Bakit? Huwag ka lalapit! Diba't sabik na kayo? Eto na! Ibibigay ko na! Damhin niyong mabuti! Ang kiliti ng pananabik sa mga boses ng dalawang lalaki, napalitan ng panginginig sa takot. Ang harutan na tuksuhan
nalunod sa daing at hiyaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gubat. Nagliparan ng mga ibon dahil sa ingay ng mga lagabog. Habang walang humpay sa kasisigaw ang dalawang lalaki. Aray ko! Tama na! Dante, tulungan mo ako! Tama na! Tama na! Impacto ka! Tama na! Ah! Sigaw-sigaw ka pa? Kanina'y ang lalambing ng mga boses ninyo. Ngayon, isigaw niyo ang pagmamakaawa. Yan ang napapala ng mga mahilig makialam sa mga bagay na hindi sa kanila. Sigaw! Ilakas niyo pa! Tama na! Dante! Ayoko na! Ah! Isang sabay at mahabang hiyaw ang huling pinakawalan ng dalawang lalaking nagdusa at namatay ng dilat. Kinabukasan, kasama na ang dalawang lalaki sa mga katawang nakasabit ng patiwarik sa mga punong kahoy sa bundok. Pero ang malagim na sinapit ng dalawang ito, hindi una at hindi bago sa marami. At iba't ibang bersyon ng kwento ng sinasapit ng mga lalaking umaakyat sa bundok na yon. Wala ring nakaalam kung alin sa napakaraming nakapangingilabot na kwento ang totoo. Ang sigurado lang, ang napakagandang babaeng naninirahan sa bundok ang siyang nakaalam ng totoong pangyayari sa likod ng mga kwentong pinagpapasapasahan sa mga baryo sa paligid ng misteryosong bundok. Ay, sarap ng amoy ng mga inihaw dito. Pati yung mga mais. Uy, manlibre ka naman dyan, Red. Kanya ka, Chito. Kung makaano ka dyan, kala mo, di ka nilibre kanina. Yung kinain mo, triple nung kinain ko eh. Abay, mas malaki pa yung binayaran ko sa pagkain mo doon sa kalendarya kanina. Tsaka, kanina lang yun ah. Wala pang isang oras yun, di ba? Grabe, gutom ba talaga yan? O kasi baan na lang? Ano ba? Gutom yun kasi. Wala tayong tigil ng kakalakad eh. Hindi mo naman kasi alam kung saan talaga tayo pupunta. Abay, kasalanan mo rin to eh. Alam ko kung saan tayo pupunta. Nga lang di ko alam kung paano tayo pupunta dun eh. Alam mo, bago tayo makarating dun, ubos na pera natin. Baka hindi na tayo makauwi. Napupunta lahat sa gasto sa lalamunan mo. Ba't ba ako sinisisi mo palagi ha? Okay lang naman sisihin ko sarili ko. Tsaka talaga naman wala kang tigil ng kakakain mo. Kasi nga, wala tayong tigil ng kakalakad. Pagtanong mo na kasi. Para namang di natin pinagtatanong. Hindi ba nga, puro sagot ng mga tao hindi nila alam. Pero sa totoo lang, parang ayaw lang nilang sabihin kung saan Oo nga, taga dito naman daw silang lahat. Pero walang nakakaalam ng bundok na yun. Labo naman. Baka nga dahil dun yung mga kwento-kwento tungkol sa babaeng nang bibiktima sa bundok. Baka tungkol dun. Ano? Naniniwala ka dun? Ewan ko, sa totoo lang. Pero, ba't naman magiging kwento yun, di ba? Kung hindi nangyayari. Panakot lang yun. Lalo na dinadayo daw yung bundok. Dahil dun sa yung kakaibang halamang gamot daw ba yun? Doon lang daw nakikita yun sa bundok na yun Nakakapagpagaling daw ng lahat ng sakit. Kahit cancer nagagamot nun. Ba? Oo nga pala no. May ganyang halaman daw nga pala doon. Iayos pala ko sakali. Malulunasan na itong problema ko. Ano ba? Hindi malulunasan yan. Maliit na talaga yung... Umahimik ka nga dyan. Kailangan lunasan sa akin yung kagwapuhan ko. Kailangan bawasan Umaapaw. Hindi natatahimik yung buhay ko sa dami ng umahabol sa akin. Raulo mo. Dapat gamutin sa'yo yung utak mo. Kaso wala nang pag-asa yan Teka, yung babae. Hoy! Mga ungas! Hoy, mga siraulo! Hinatak yung babae! Uy, Red! Ano gagawin mo, pre? Natanaw ko ang isang komosyon sa gilid ng bayan.
Tatlong kalalakihan ang pilit humahatak sa isang babae papasok sa sasakyan. Agad akong sumaklolo. Hinatak ko at ibinalibag ang isa sa mga lalaki. Sinugod ako ng dalawa pero naibalibag ko rin ang mga ito. Bumangon ng dalawa at sasaksakin ako. Pero sinalo ko ang mga braso nila at pinagbababali ang mga ito. Sinugod ako ng isa pa pero siko ang sinalubong ko dito. Nang mabangas ang mga mukha nila, nagsisakay na sa kotse ang mga lalaki saka hubarurot papalayo. Hoy! Lang niya. Walang plaka. Miss, okay ka lang ba? Ang galing mo naman. Okay lang ako. Okay lang ako. Ang galing mo talaga. Para kang... Pre! Oy, pre! Nasaan na? Nasaan na yung mga yun? Walang niya yung mga yun. Natakot agad sa akin eh. Nagsialis oh. Natakot sa amoy mo, sa raulo. Alayo mo palang umalingaso ka ni. Kumakanakal na naman. Hay, ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Yung kamay ko. Pakibitawan na. Loko yung mga yun Tanghaling tapat eh. Walang pinipiling oras yung mga siraulong yun. Kaya mag-iingat kami sa... ano palang pangalan mo? Ako si Anita. Kayo, anong pangalan nyo? Ako si Chito. Hindi yung parokya ha. Mas pogi ako dun eh. Ako naman si Red. Red pero may itim ako. Loko rin kayong dalawa. Mukhang hindi kayo taga dito, tama? Tama. Hindi nga. Pero pwede ako manirahan dito. Pag nakumbinsi mo akong magpakasal tayo. Stoy, wag ka nga. Nga pala, ikaw, taga dito ka rin ba? Ano ba yung tinitinda mo? Halaman to. Halamang gamot. Ay, babae! Lumayas ka nga rito! Mambibiktima ka na naman! Aray ko, bakit ba? Bigla na lang kayong namamato. Hindi ko naman kayo... Uy, teka! Ano ba naman tumatandang to? Ano ba problema mo? Manong, teka lang po. Umalis ka rito! Kundi, alam mo na ang mangyayari sa'yo! Marami-rami kami rito. Bumalik ka na sa pinagmulan mo! Walang yakang salot kang babae ka! Sobra kayo. Pagbabayaran niyo to. Makikita niyo. Uy, Anita, teka lang. Hindi ko naman, kawawa tuloy. Uy, Manong! Ba't yun naman ginanon yung babae? Abay kababaeng tao, binato nyo ng bawang sa mukha eh. Sawa naman ang ugali nito. Isa pa kayong dalawa eh! Dahil sa mga dayong sinauna na kagaya ninyo, napapahamak ang buong baryo! Magsilayas ka kayo rito! Layas! Aba, sira ulo ka, matanda ka. Ay, nako. Tara na nga, Chito. Baka kung ano magawa ko dyan eh. Uy, Chito, yung dalang halamang gamot ng babae. Parang kakaiba yung itsura nun, no? Tara nga, sundan natin. Tara, bilis na. Uy, ano ba nangyari? Teka lang, maghintay ka! Hoy! Bumalik na kayo rito! Tigilan niyo yan! Magsilayas kayo rito! Hindi pwede. Kailangan ko kumilos. Kahit pag pinapirasahin ko ang mga katawan nila, gagawin ko. Mapigilan lang yon. Nagtatatakbo palayo ang babae matapos itong pagbabatuhin ng isang matandang tindera ng gulay sa gilid ng kalye sa bayan. Nakaisip ako ng kung anong ideya kaya dali-dali kong sinundan ng babae. Nakabuntot rin naman si Chito. Mag-iisang oras din naming hinahabol ang babae pero hindi namin to naabutan. Hanggang sa napadpad kami sa paanan ng isang bundok. Pero nagtaka kami dahil biglang nawala ang babae. Walang niya. Patatakbuhin mo ako ng diretso. Tapos ganun kalayo. Ano akala mo sa akin? Cheetah? Cheetah pangalan ko. Pero di ako cheetah. Tama ka na nga dyan. Nawala tuloy yung babae. Grabe, ang galing naman nun. Kahit malayo, kitang-kita pa natin sa unahan natin, di ba? Tapos, pagdating dito sa bundok, nawala. Uy, teka, tignan mo. Uy, ano na naman? Kinakabahan ako sa'yo pag nagtuturo ka eh. Trouble lang kasunod kapag may tinuro ka sa akin. Akalain mong nag-awal tayo para lang... Ay, nako. Pasensya ka na.
Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Ako na lang maghahanap kay Kuya Dante. Dalhan na lang natin ng babae si Epi pagbalik natin. No? Kita mo na! Kita mo na! Dadala mo ng babae si Epe. Lalaki nga gusto nun eh. Nalimutan mo na ba? Lahat ng preso doon, hindi lumalagpas sa... Ay nako, makalimutan ko pa yung baril ko. Walang yaka. Pulis ka? Nalimutan mo yung baril mo? Pero kapag lalamunin mo, hindi mo pwedeng maiwan. Ay nako. Pero hindi nga. Saglit kasi. Yun oh. Yung halaman. Parang ganyan yung tinitinda ng babae, di ba? Yung si Anita ba yun? Pero yan kasi parang maliit pa lang eh. Yung possible pa lang. Pero alam ko, ganyan na ganyan yung itsura nun. Ba, yung nga no. Ganyan na yan eh. Pwede kayang isawag sa tinola yan? Buisit ka. Ipagtatapan ko sa sugat mo yan. Matapos kita ingod-ngod. Pero di nga pare. Kung ganyan yung malamang gamot na sinasabi ng babae, di ibig sabihin. Ay naku, hindi. Ayoko. Hindi ko gusto yung tingin mo na yan pare ha. Kita mo ba yung bundok na yan? Kita mo. Abay tignan ko pa lang yan eh, para na akong lalagnatin eh. Tapos sakitin pa natin. Nangyak. Labo mo naman eh. Kala ko sasamahan mo kung hanapin si Kuya Dante. Tapos ngayon nakaangal-angal ka. Ay nako, pero di sige. Paano kung ako na lang? Pwede ka namang umuwi kung ayaw mo talaga eh. Kuya mo naman kasi yun. Ba't ba naman kasi hindi pa niya binuno yung sentensya niya? 3 taon na lang yun eh. Bay sana naman, sinaga niya na lang. Wala eh. Pasaway talaga yung si Kuya. Pero alam mo sa totoo lang, kung di nakiusap si Mama sa akin na hanapin yun, hindi ko to gagawin eh. Isipin mo naman, baguhan pa lang akong pulis. Tapos ito ako, naghahanap ng puganting kapatid. Alam mo kay Mama ako naaawa eh. Pero busit na rin ako sa ginawa ni Kuya. O ano, paano ba? Sasamahan mo ba ako o umuwi ka na? Ayos lang naman talaga sa akin. Ano ka ba? Batilim na eh. Tapos mag-isa akong babalik. Kita mo yan oh. Magubat dito. Mamaya yan. Nakain pa ako ng predator dito eh. Kamukha mo pa naman si Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger? Arnold ang unang hirit ka mo. Kalbo. Uy, tara na. Madilim na nga eh. Yari tayo nito. Yun na nga kasi. Kanina ko pa sinasabi sa'yo na papadilim na eh. Pero baka pwedeng bukas na lang to ano. Delikado tayo dyan eh. Naalala mo yung kwento nung yung babaeng nang bibiktima ng mga lalaking umaakyat sa bundok? Pare, ayoko naman ng... Uy, pre, umutot ka ba? Ba't ganun yung tunog ng utot mo? Parang galing ng kuweba. Uy, pre, gusto mong magbawas, no? Tung ka, oh. Ayun, oh. Pre, may mata. Studio na ba? Ningay mo eh. Kanina ko pa nga nakikita yan. Pero, ano kaya yan? Grabe ang laki. Tapos ang pula pa. Anong hayop ba yung... Walang niya, pre. Lumalakad to, ah. Hayop nga yan. Hayop lang yan. Pero, dala mo baril mo, di ba? Uy, pre, iba na yan. Hindi na utot yun, eh. Teka lang, babalik na tayo. Tatakbo tayo, pre. Baka... Kaya talagang napasuot na kami sa kagubatan. Uy, pre! Saan ba tayo pupunta? Uy, pre! Imali ko! Basta makalayo lang muna tayo sa visit na yun! Bilisan mo! Nandiyan pa eh! Bilis! Pre, parang hindi tayo makakalayo doon eh! Ayun na! Nandiyan na, pre! Wala tayong kawala dyan! Oo nga! Nasa gilid na lang! Sige! Uy, ba't ka naman huminto? Anong gagawin mo? Walang silbing tumakbo eh! Relax ka lang. Madadali ko to. Yes! Sapol! Tinamaan, pre! Tinamaan mo! Natsyempuhan ko ang paglalambitin sa puno ng nilalang. Sa 3 putok ng baril, isang tumama. Kitang-kita naming nahulog ito sa puno, tsaka nagpagulong-gulong sa pagdaos-dos sa lupa. 2 beses ko pang pinaputokan ang direksyon na binagsakan ng nilalang. Narinig namin ang mahabang atungal. Nakiramdam kami. Natahimik ang paligid.
Pero ang katahimikang yon, napunit ng muli naming marinig ang pamilyar na angil. Angil na hindi na namin alam kung saan nagmula, pero alam naming papalapit na. Karipas ulit ng takbo ang dalawa at lalo pa silang napapasok sa kagubatan ng bundok. Alak ng pating pre! Lalo pa yata nagalit eh! Paano tayo na ito? Walang yan naman! Tatakbo na lang muna tayo! Maubusan ako ng bala dito eh! Takbo lang! Basta takbo! At huwag kang hihinto! Talagang hindi kami huminto sa pagtakbo nun. Dahil ang nilalang na humahabol sa amin, para bang lalong bumangis. Walang humpay na takbo, lundag. Minsan ay kailangan magpagulong-gulong, lalo kung masyadong masukal ang dadaanan. Habang tumatakas, maya't maya akong bumabaling para paputukan ang humahabol sa amin. Alam kong tinatamaan ko ito, pero talagang hindi siya tumitigil ng kahahabol at napakaliksi pa rin ng kilos niya. Maya-maya pa, narinig namin ang napakahabang atungal nito. Parang babae ang tunog nun, pero babaeng aralgal at napakarahas ng hihaw. Bilang mga pulis, hindi problema sa amin ang tugisan. Pero mas sanay kaming nangahabol kaysa kami ang hinahabol. Dito pre! Hoy! Pre! Walang yan naman! Nasaan na ba yun? Wisit naman! Chito! Hoy, Chito! Nasa ka na? Nawala si Chito, na kanina'y kasunod ko lang. Kahit umaaligid ang nilalang, tuminto na lang muna ako. Hindi ko pwedeng iwanan ang kaibigan ko. Habang hinahanap ko si Chito, binabantayan ko rin ang paligid ko. Inaabangan ko ang anumang susugod sa akin. Bilog ang buwan noon, pero kakaunti ang liwanag na nakakasingit sa makakapal na dahon ng napakaraming puno sa paligid. Halos nangangapa ako sa dilim. Bukod sa mga alulong na mga aso sa malayo, naririnig kong mayat-mayang paghinga ng tila tao, pero malahayop din ang tunog nun. Nangilabot ako sa mga nararamdaman ko sa paligid ko, pero tinatatagan ko ang dibdib ko, lalo na biglang nawala ang kaibigan ko. Kainis naman oh! Chito! Nasaan na ba yun? Wisit talaga. Posible eh. Kasunod ko lang naman siya. Chito! Oy! Uy! Pre! Ikaw ba yan? Tulong! Pre! Hilahin mo ako! Nandito ako sa butas! Hilahin mo ako! Nasinat ako eh! Anak ng... Kala ko nawala ka na talaga eh! Akala ko pa naman natangay ka na! Teka lang. Saglit lang ha. Hilahin kita. O ito kamay ko. Upatid mo para mahata kita. Hilahin kita ha. Teka. Bakit? Yung... Ah! Napasigaw na lang ako at halos mailuwa kong puso ko dahil ang kamay na hinawakan ko, napakakapal, may mahaba at matatalim na kuko. Mula sa butas, bumulaga sa akin ang isang taong itim ang mukha. Nakanganga ito at nakaumang na ang mga pangil. Napatalon ako't natumba pa. Mabilis akong gumulong palayo. Lumuhod ako't pinagbababaril ang direksyon ng nilalang na naglaho na. Tumayo ako't nagtatatakbo na naman. Habang tumatakbo, nakakarinig ako ng tawa ng babae. Para akong pinaglalaroan ito. Para na akong masisiraan ng bait. Tumatakbo ako na hindi ko alam kung saan ako papunta. Sa totoo lang, hindi ko na rin talaga alam kung anong gagawin ko. Binaril ko ang nilalang pero hindi lang natitinag. Tuloy-tuloy lang ang paghabol sa akin ito na parang hindi ito napapagod. Samantalang ako, nauubusan na ako ng hininga. Bumibigat na rin ang katawan ko sa pagod. Alam kong bumabagal na ako pero alam ko rin na hindi ako pwedeng huminto. Hindi pwedeng takbo lang ako ng takbo. Pagod na ako. Hindi ko na mahanap si Chito kung ganito. Hala na nga. Sige! Harapan na. Lihado ako. Pero hindi ako mamamatay dito.
Si Chito. Pati si Kuya. Mahanap ko sila. Sige! Oy! Hindi na ako tatakbo! Nandito na lang ako! Halika dito! Huwag ka lang maglaro! Alam kong hindi rin naman ako makakatakas sa'yo eh! Alam kong kayang-kaya mo akong abutan! Alam kong pinaglalaroan mo lang ako! Pero tama na ang laro! Halika na dito! Kung anong klaseng demonyo ka man! Kung impacto ka man o aswang! Wala na akong pakialam! Halika dito! Gusto mo ba akong kainin? Gusto mo akong kainin? Ito ako! Hindi na ako tatakbo! Pero tignan natin kung madadali mo ako! Sanay na sanay ako lumaban! Kaya halika na! Lapit! Hinahamon kita ngayon! Paikot-ikot ako habang sinisigaw ang hamon ko sa aswang. Malinaw naman sa akin na wala akong laban dito. Mas mabilis ito at para itong immortal dahil tila hindi ito tinatabla ng baril. Binunot ko ang dala kong patalim. Baril sa kaliwang kamay, kutsilyo sa kanan. Biglang tahimik ang paligid. Pero lalo ako nakaramdam ng hindi maganda. Tumataas ang balahibo ko. Para bang mayat maya'y may humihinga sa tainga ko. Parang mayat maya may dumudungaw sa balikat ko. Mayat maya may dumadaan sa likod ko. Na kapag hinarap ko, sa kabila naman dadaan. Napipikon ako sa paglalarong ginagawa sa akin. Ano ba? Siguro naduduwag ka na, no? Akala mo natatakot ako sa'yo? Oo! Natatakot ako! Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ako magpapapigil sa takot! Patigasan na lang ng dibdib! Hindi ito ang unang pagkakataong papalag ako ng may takot! Sanay ako sa takutan! Kaya halika na! O baka ikaw ang mas natatakot? Walang yaka. Talagang pinaglololo ko na lang ako eh. Napakatahimik na. Gusto mo talaga ng laro, ha? Eh, sige! Huminga ako ng malalim. Ibinaba ang mga armas kong nakaumang. Diretso na lang ako naglakad. Diretsong lakad pero nakikiramdam ako. Nasasanay na ang mga mata ko at pandam ako sa gubat. Hindi na gaanong tensyonado ang balikat ko. Ibig sabihin, nababawasan na rin ang takot ko. Kaya mas makakakilos at makakapag-isip na rin ako ng tama. Tuloy-tuloy lang akong naglalakad. Sinusundan ko na lang ang makipot na daanan ng tao. Maaligid pa rin sa akin ang mga kaluskos, ang mahihinang huni. Sige lang! Kunti pa. Madadali na rin talaga kita. Loko ka. Mahuli lang talaga kita. Makikita mo. Ano pa yan? Nasaan na ba kasi si Chito eh? Sana mag-umaga na. Basta, mabubuhay ako dito. Lalaban ako. Hindi ako mamamatay. Kaya ang papatayin ko! May mga puntong naninindig pa rin ang mga balahibo ko sa batok. Ibig sabihin, napapalapit na sa akin ang aswang. O kung anumang nilalang na lumalaro sa akin. Pero talagang tinatagan kong loob ko. Panay ang paghinga ko ng malalim para umayos ang daloy ng dugo ko. Para hindi ako matensyon. Para mas makapag-focus ako. Hanggang sa napahinto ako sa napakalaking puno. Sinabi ko sa sarili kong magpapakatapang ako. Pero talagang nanlamig ang katawan ko nang marinig kong mahinang iyak ng isang babae. Nasa likod yun ng puno. Sari-sari ang tumatakbo sa imahinasyon ko. Pero lamang sa utak ko na nililinlang ako. Lintik naman. Tigilan mo ako! Tigilan mo na ako! Ikaw naman kumalaw ka. Lumakad ka na. Mukbang ka na. Gustong-gusto ko ng talikuran ng puno. Gustong-gusto ko ng lumakad papalayo doon. Pero sa halip na lumakad palayo, paisa-isa, humahakbang ako, papalapit sa puno kung saan nagkukubli ang babaeng umiiyak. Pinilit ko ng lumakad palayo, pero nang may marinig akong mga salita sa pagitan ng mga hikbi at daing, napahinto na naman ako. Lumalagabog na ang dibdib ko pero lumapit ulit ako sa puno. Malamig ng pawis na tumutulo sa noo at sentido ko. Pero dahan-dahan, dumudungaw ako sa kabilang dako ng puno.
At ang sinasabi ng babaeng umiiyak, lalong lumilinaw. Anak ng pating talaga. Ano ba itong ginagawa ko? Huwag! Huwag na! Tulong! 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 Puisit! Ayoko! Hindi pwede! Alis na ako. Bahala ka. Totoo man yan o ano. Bahala ka dyan. Nakakabisit ang bundok na to. Tulong! Tulong! Parang awa mo na! Tulong! Kung inusad ko pa ang pagkakadungaw ko, siguradong matatanaw ko na ang babaeng umiiyak. Pero napapitlag pa ako. Sinuntok ko pa ang puno, tsaka ako padabog na naglakad palayo. Habang umiiyak pa rin ang babaeng nasa likod nun. Malayo-layo na ako pero inaabutan pa rin ako ng daing ng babae. Hanggang sa ang mahinang iyak, ang matipid na daing, ang pabulong ng mga salita, naging taghoy. Sumigaw ng mahaba at malakas ang babae. Ang pagsigaw niya ng saklolo, nagpahinto sa mga paa ko. Inis na inis akong bumaling, tsaka ako nagtatatakbo palapit sa puno. Lakas loob ko nang inikutan ng puno. Napamura pa ako nang wala akong makita, pero may dumamping buhok sa batok ko. Nang magsalita sa itaas kong babae, napaangat ang katawan ko at napasipa ako sa gulat. Ah! Punyevas! Buisit! Yung babae! Nakasabit sa puno! Tulungan mo ako! Awa ka! Ibaba mo ako dito! Teka lang! Ikaw ba si... Parang pamilyar yung boses nito ha? Tulungan mo ako! Dalihan mo! Baka abutan tayo! Ha? Abutan nino? O sige. Pala na kung ano maligno to. Ay naku. O eto na. Ba't ka ba kasi nakasabit ng patiwarek dyan? Teka lang ha. Hawak na kita. Kakalasig ko yung lubid ha. Pero hawak kita. Oh! Ayan. Uy, ano? Ayos ka lang ba? Uy! Hindi ko naman hilong-hilo. Napaiga na. Uy, teka ha. Sige lang. Talagang may hilo kapag kababa. Nakapatiwarik ka eh. Sige lang. Pasensya na ha. Sorry ah. Naku, napakaganda pala nito. Lalo pag sinisinagan ng buwan. Ay, naku. Teka lang, umayos ka rin ha. Umayos ka. Nasinaga ng buwan ang mukha ng babae at hindi ko maiwasang mapanganga dito. Napakaamo ng mukha niya. Ang mga mata nito, kapag tinitigan mo ng matagal, mawawala ka sa iyong sarili. Alam kong wala sa timing, alanganin ang sitwasyon, pero talagang manghang-mangha ako sa kakaibang kagandahan ng babae. Parang nanlambot ang katawan ko dahil aaminin ko na halina ako sa anyo niya. Bakit? Anong problema? Naku, wala. Ano lang. Basta. Ikaw si Anita, di ba? Ano ba nangyari, ha? Kailangan na natin. Nandiyan na. Kailangan na nating umalis. Uy, teka. Kaya mo na ba? Huwag ka mo na babangon. Alam mo pa ang ginagawa mo, ha, Dato? Lagot na tayo. Tinutulungan ko pang tumayo ang babae, pero talagang latang-lata ito at natutumba-tumba pa. Inuusisa ko pa siya pero nagtaka ako nang biglang manlaki ang mga mata nito habang nakatanaw sa bandang likuran ko. Napalingon na lang ako nang marinig kong malalim na angil ng napakalaking aso. Bumungad sa akin ang pamilyar na matanda at katabi nito ang isang napakalaking asong itim. Ngumisi ito. Iniangat nitong dalang napakalaking itak at bago pa siya tuluyang makabuelo, nahatak na ako ni Anita at dire-diretso na kami tumakbo. Bumalik ka rito! Hindi kita bubuhayan kapag naabutan kita! Hindi ka na rin naman makakatakas! Kaya bumalik ka rito! Bilisan mo! Bilis! Sundan mo lang ako dito! Sumuot tayo dyan!
Uy, teka! Ano ba nangyayari, ha? Uy, hintay lang! Tumakbo ka nilang! Bilisan mo! Tito! Tumalon ka dyan! Napakabilis ng paghabol sa amin ng matanda. Pero mas nakakadikit sa amin ang napakalaki nitong aso. Sumuot si Anita sa mas masusukal na parte ng bundok. Pinipilit ko siyang sundan kahit nagkakanda sugat-sugat na ako sa matitinik na sanga. Lumundag siya sa isang pababa. Halos gumulong na rin siya para lang makalusot sa pagitan ng malalaking ugat ng puno na para ng tunnel. Sanay naman ako sa takbuhan, pero hirap na hirap ako sa gubat. Dahil hindi lang kailangang mabilis ang takbo mo dito. Kahit nagdurugo na ang balat ko, lalo kong binibilisan dahil hindi pa rin kami tinitigilan ng matanda at ng aso nito. Konting-konti na lang! Kaya mo yan! Sige lang! Ah! Aray ko! Oo nga, lumalayo na sila. Naiiwan na natin sila. Uy, teka! Bagin na yan eh! Hindi tayo pwede dyan! Ay, Diyos ko! Ilutog yung bangin! Gabitin mo yung mga nakalawit! Tatawid tayo papunta doon! Dire-diretso papunta sa isang bangin ng babae. Nag-alangan ako syempre, pero nagulat na lang ako nang kumapit ito sa baging at lumundag para makatawid sa kabila. Kahit hindi naman ako marunong, ginaya kong ginawa ng babae. Muntikan akong makabitiw, pero naabot na ng paa ko ang lupa. Wala na sila. Pero kailangan pa rin nating makalayo. Masusundan pa rin tayo nun eh. Oo nga, nawala. Saan na tayo pupunta neto? Sa kubo ko. Ligtas tayo doon. Saka, makakapagpahinga ka rin doon. Ako bahala sa'yo. Ha? Oo, sige. Ewan ko kung bakit pero nailang ako sa ngiti sa akin ni Anita nang bahagya akong lingunin ito bago siya tumakbo. Tumawid kami sa dalawang ilog. Sumusuot pa rin kami sa makakapal na sukal. Talagang wala na nga ang humahabol sa amin. Medyo napapanatag na rin ako. Naglalakad na lang kami noon. Napalingon ako sa isang hanay ng mga puno. May napansin akong ikinagulat ko at sana guni-guni ko lang yon. Para may dalawang lalaking nakasabit sa dalawang puno. Pero hindi ko kasi maaninag ng mabuti dahil napakadilim. Babalikan ko pa dapat ng tingin yon, pero tinulak ako ni Anita dahil muntikan akong masilat sa isang hukay. Ingat ka! Titingnan mo mabuti yung nilalakaran mo. Tara na, bilis. Uy, Anita, saglit lang kasi. Kasi may nakita ko dun sa... Iwasan mo ring naglilingon-lingon. Baka mabati ka. Maraming hindi nakikitang nilalang ng mga nakatira dito. Dalawang beses pa akong nakaaninag ng mga katawang tila nakasabit sa mga puno. Pero ipinagpalagay ko na lamang na guni-guni lahat yon. Bumaba kami ni Anita sa isang putikan para makatawid sa isang medyo patag na daan. Hindi ko na alam kung paano ko kukumbensihing guni-guni ang mga sumunod kong nakita. Nakayuko lang ako noon dahil iniingatan kong bawat tapak ko. Nahagip ng mga mata kong isang tila ulo. Ulo ng tao. Nakalubog sa putik ang ulo at sa pakiwari ko, batok ang naaaninag ko. Bumabagal ang paglakad ko dahil nililingon ko lang ang nakikita ko. Huwag mong tititigan lahat ng nahagip ng mata mo. Baka kung mapano ka eh. Diba sinabi ko na sa'yo kanina? Hindi tao ang mga nandito. Hindi tao. Sa bagay. Sa totoo lang, hinabol ako kanina ng... Ewan ko kung ano yun. Basta itim. Taong itim yun eh. Mapupula yung mata. Napakabilis, tsaka hindi... Aswang yun. Aswang? Patay. Sinasabi ko na nga ba? Hindi tinatablan ng bahala eh. Kung pilak ang bala mo, sakalang tatablan ng aswang. Ganyan nga narinig ko. Ay, grabe naman yung daan natin. Ano, malayo pa ba yun? Malapit-lapit na yun. Yan.
Mas ayos na yung daanan natin. Nakaahon kami sa putikan. Mas patag at mas maaliwalas ng nilalakaran namin. Nabawasan na rin ang mga puno, kaya mas natatanglawan na kami ng buwan. At dahil mas maliwanag na, napapatulala na naman ako sa mukha ni Anita kapag nasusulyapan ko ito. Para akong hinihele ng mga mata nitong nagniningning. Maya't maya rin ang pagngiti nito sa akin na hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Nakakita kami ng maliit na ilog. Makakapaghugas kami ng napakakapal na putik na kumapit sa mga katawan namin. Nakayuko ako noon at naguhugas ng paa, pero muntikan na akong bumaliktad nang makita kong nakapagtanggal na ng damit si Anita. Naku, ako na lang. Nakakayaan naman. Huwag ka nang mahiya. Halika na, aminin yung braso mo. Tanggalin mo na lang yung damit mo. Hoy, tanggalin mo na. O ako magtatanggal niyan. Ay, hindi. Ito na. Tatanggalin ko na. Naglabas si Anita ng mga halamang gamot. Nilinis na muna ang mga sugat ko. Dahil malapit kami sa isa't isa noon, naiilang ako. Lalo pat kitang-kita ko na ang mukha nito. Nanliliit ako sa kagandahan ng babaeng nag-aasikaso sa akin. Ang mga mata niya, lalong pinapagninning ng ilaw ng gasera. Bagay na bagay sa kanya ang napakahabang buhok. Lalong umaamong mukha niya. At kapag ngumingiti siya, parang bumabagal ang lahat sa akin. Pero bumibilis naman ang tibok ng puso ko. Aray! Huwag naman masyadong madiin. Paano ko matatapalan kung hindi ko didiinan? Huwag ka namang malikot. Ano ba naman? Tingala ka nga. Yung nasa mukha mo, patingin nga. Ay, sabing huwag malikot eh. Ay, naku. Yung mukha mo, tumingin ka lang din sa akin. Lalo na akong nailang dahil lalong lumapit ang mukha ni Anita sa mukha ko. Sinisipat niya ang malaking galo sa pisngi ko. Gusto ko na sanang pumiglas kay Anita dahil iba nang nararamdaman ko sa katawan ko. Sa init ng palad niya at sa amoy ng hininga niya, lalaki ako na nasa wastong edad. Aaminin ko, talagang pataas ng pataas ang init sa katawan ko dahil sa pagkakahawak ni Anita. Kaya tumayo na ako at nagdahilan na lang. Ako nang nagtuloy ng pagtatapal sa mga sugat ko. Ang gwapo mo. Saka, ang ganda ng katawan mo. Mahusay ka sigurong makipaglaban. Pulis ako eh. May mga training kaya siguro patak ang katawan. Wow! Pulis ka pala? Ba't ka napadpad dito? Yung kapatid ko. Hinahanap ko sana eh. Kapatid mo? Nandito? Merong nakapagsabi lang sa akin noon. Kasi pugante yung kapatid ko. Takas. Dito daw huling nakita. Umakyat sa bundok na to. Ikaw, baka lang may nakita ka. Wala akong nakikitang tao dito. Nakakakita lang ako ng tao kapag bumababa ako para magbenta ng mga halamang gamot. Ganun ba? Nga pala. Talaga bang dito ka nakatira ha? Sa bundok? Napakaliblib dito eh. Oo. Wala akong bahay dun eh. Wala naman akong pera para mangupahan. Bata pa lang naman kami. Dito na kami nakatira sa bundok. Hindi ko alam sa mga magulang ko kung bakit kami nandito. Pero ayos lang naman. Ayos nga eh. Tahimik dito. Napakalayo sa ingay at usok. Nandito naman lahat ng kailangan ko. Lalo na sa pagkain. Sa bagay. Pero grabe, parang mahirap pa rin eh. Tsaka, hindi ba delikado? Lalo na... Dahil babae ako, ha? Kayang-kaya ko sarili ko. Sanay din ako makipaglaban, kaalam mo ba? Mahirap pa rin yan. Pero, ano nga bang nangyari sa'yo kanina? Hindi mo pa nakukwento eh. Ba't ka nakasabit sa puno? Uy. Naku, nakakatulog ka na dyan oh. Ha? Tubig pa?
Ay, nako. Sorry. Nakatulog na yata ako. Ano ba yon? Baka pwedeng magpahinga na muna tayo. Ang huli ko yatang naiintindihan sa usapan natin eh. Yung paghahanap mo sa kapatid mo eh. Napakalayo na ng usapan natin eh. Siya, sige. Matulog na muna tayo. Ako rin eh. Talagang pagod na ako. Kasi yung... Teka, kaibigan ko nga pala. Ano na kayang nangyari dun? Ha? May kasama ka pa pala? Oo eh. Kaso, hinabol nga kami nung... Sabi mo, aswang yung gumabol sa amin eh. Iyon, hinabol kami tapos nagkahiwalay na kami. Patay, baka kung ano na mangyari dun. Kung pulis din yun, kaya din niya ang sarili niya. Alam mo, bukas mo na siya hanapin. Oo nga. Kaso lang eh. Ay, nag-aalala talaga ako eh. Yung aswang, paano pala kung... hindi ka ba ginagambala nun? Hindi. Marami nakasabit na pangontra dyan, no? Hindi siya makakalapit. Nakahiga kami sa upuan sa magkabilang dulo ng kubo. Talagang pagod na pagod ang katawan ko pero hindi mapakali ang utak ko. Iniisip ko ang kapatid ko. Siyempre, naiisip ko rin si Chito. Lalo akong nababagabag kapag napapalingon ako sa direksyon ni Anita. Nakabaling kasi siya, paharap sa akin. Kaya nasusulyapan ko siya. Naiilang na naman ako dahil talagang napapatitig ako sa mukha nito. Tumalikod na lang ako, pero nakarinig naman ako ng tila mga kalabog. Malalapit ang mga manakanakang kalabog. Pero hindi ko matukoy kung saan ang gagaling. Nga naman. Ano pa kasi yun? Sa kaya banda yun? Ano? Kainis naman. Ungol ba yun? Ungol lang tao? Ako naman. Saan hindi ko nalang naririnig yun? Hindi tumigil ang mahihinang kabog. Sinundan pa yon ng mga mahihina ring ungol. Dumadala sa mga kalabog. Para bang may nagpupumilit na kumawala mula sa kung saan. Pati ang ungol, lumalakas. Parang gusto talagang magparinig. Hindi na ako mapalagay noon. Maya-maya'y bumangon na ako. Dahan-dahan na ako naglakad palabas ng kubo. Iningatan kong hindi magising si Anita. Naririnig ko pa rin ang ungol at kalabog ng tila isang lalaki. Dilat na dilat pa rin ang buwan. Naglakad-lakad ako sa paligid ng kubo. Napakalinaw nun eh. Nung una, kumakabog-kabog lang. Tapos naging ungol na. Palakas ng palakas pa. Patay na. Ano ba kaya to? Inumal to ba ako? Saan ba kasi yun? Diyos ko! Yung mga... Ano yan? Sa kalalakad ko, napadpad na pala ako sa likod ng kubo. Napapalayo na pala ako hanggang sa narating kong isang pulo ng mga puno. Kinilabutan ako sa natanaw ko ron. Unay nakaamoy ako ng masangsang, parang nabubulok. Dumadapo sa akin ang amoy kapag humahangin, kaya't nagpalingalinga ako. At nang mapatingala ako sa mga puno, muntik akong mapasigaw ng mura dahil ang tumambad sa akin, mga katawan ng tao, mga lalaki. Puro nabubulok ang mga katawan. Napakarami ng katawang nakasabit. Hindi ko mabilang. Napatulala ako sa kakilakilabot na tanawing yon, pero natauhan ako dahil sa damit ng isang katawan. Preso? May preso? 36? At yung pangalan ng kulungan? Kuya? Si Kuya? Yan si Kuya! Pati yung relo! Si Kuya nga! Nang hina ako sa nakita ko, ang kuya kong pinapahanap ni Mama, wala ng buhay. Nakasabit sa puno, nabubulok na. Napaupo na lang ako at tahimik na lumuha. Hindi ko pa man nauunawaan kung ano talagang nangyayari. Agad akong natauhan nang may marinig akong boses na tumatawag sa pangalan ko. Sino yun?
Parang kilala ko yan ah. Teka, hindi. Imposible. Nasa kubo ba yun? Si Chito ba yun? Napatayo ako. Malinaw ang narinig ko kahit mahina. Si Chito. Siya ang umuungol at tinawag na nito ang pangalan ko. Napansin kong sa kubo nagmumula ang ungol at ang kalabog. Patakbo kong tinungo ang kubo pero bago ako humakbang paloob, natauhan ako sa isang nakakatakot na isipin. Teka, si Anita pa. Yung kaninang tinatakbuhan namin ni Chito. Siya pa? Pati yung mga kwento ng pumapatay sa mga lalaki. Ibig sabihin, pati si Kuya. Pati si Kuya! Buisit! Nakakainis! Teka lang. Si Chito muna. Saka ko papatay itong asog na to pag nakuha ko na si Chito. Nasa ilalim itong kubo. Nandun si Chito. Pero, paano ko makakapasok doon? Halos gumapang ako para lang tuntunin kung saan ako makakapasok. Pero pag angat ng ulo ko, nangilabot ako. Lalo akong nataranta nang makita kong wala na si Anita sa kinahihigaan nito. Doon na ako nagsisisigaw para lang mas matunton si Chito. Si Anita! Diyos ko po! Yung aswang! Kanina pa kami pinaglalaruan! Chito! Chito! Nasaan ka ba? Chito! Pre! Tulungan mo ako, pre! Nasa ilalim talaga! Yan! Chito! Sandali ka lang ha! Teka lang, Chito! Yun! Nabutas din! Bumigay na ang isang parte ng sahig, pero maliit na butas lang yon. Pinilit kong tungkabin ang kapirasong butas hanggang sa tuluyan na itong nawasak. Tumambad si Chito. Nakahiga, nakakadena, pero tumambad din sa akin ang mas nakagigimbal na tanawin. Bukod kay Chito, napakaraming lalaki sa ilalim ng kubo. Lahat sila ay halos mabalot ng tela. Mga payat na payat. Hindi ko alam kung buhay sila, pero tuyot ang mga katawan nila. Bumaba ako. Kinalas kong kadena ni Chito. Tinanggal kong nakabalot na tela sa kanya. Nagsigalaw ang iba pang naroon, pero si Chito ang inasikaso ko. Chito! Pre! Ano lagay mo ha? Ano ba nangyari sa'yo ha? Pre, magsalita ka! Yung babae! Ha? Sino? Diyos ko, lagot na! Matinik ka talagang pulis ka. Dahil natuklasan mo ang koleksyon ko. Yung babae! Yan yung aswang pare! Walang iya ka? Hoy! Ligtik ka! Kaganda-ganda ng mukha mo! Impacta ka pala! Nakuha mo pa akong dalhin dito! At yung kuya ko! Piliktima mo rin pala! Pasensya ka na. Pero, parin ba dun ng kuya mo? Napakarami na kasi nila eh. Pero wala akong pakialam sa pangalan nila o sa mukha nila. Ang mahalaga lang sa akin, ang dugo at puso nila. Ayop kang alimaw ka! Pre, kailangan na natin makaalis! Hindi natin kaya yan! Subukan ninyo. Lahat ng lalaking umakyat sa bundok na to, napasakil. Hindi na nakaalis. Ang pagnanasa ng mga lalaki ang nagdala sa kanila sa akin. At ako ang kanilang katapusan. Walang yaka! Manahimik ka na! Pre, papalit tayo ha? Paano pre? Lamang siya sa pwesto niya. Nakabag lang siya eh. Pre, tignan mo! Ikaw, siguro nga'y medyo naiiba ka sa mga lalaking napadpad rito. Pinilit mong labanan ng pagnanasa mo. Di gaya nila, mga alipin ng kamunduhan. At dahil iba ka, siguradong mas malusog ang dugo at puso mo. Kaya sa akin ka, hindi kita paaalisin. Paliligayahin mo ko gamit ng dugo mo.
Mali mo, pre! Naging aswang na! Kainis naman! Tatagan mo ang loob mo, ha? Alis tayo dito. Ano, kaya mo ba? Makakagalaw ka ba? Oo, pre. Pero ano gagawin mo? Sige, mauna ako, ha? Susunod mo lang ako. Alerto ka! Dinig na dinig ko ang takbo ng dugo mo. Ang tibok ng puso mo. Sabik na ako sa'yo. Nakaabang sa amin ang aswang. Napakahirap titigan ng nakakakilabot na anyo nito. Puti ang makapal na balat, itim ang paligid ng pulang mga mata. Mahabang mga kuko at naglalaway habang nakalitaw ang matutulis na mga pangil. Bigla akong umakyat. Gaya ng inaasahan, dadakmain ako ng aswang oras na umakyat ako. Pero pinaghandaan ko yon. Sinunggaban ko agad ng binti niya at hinatak pababa. Nakalmot ako. Pero bumaliktad ang aswang. Nakapanik ako at nahatak ko si Chito. Pero nilundag ako ng aswang at sumubsob habang kinukubabawan ako. Magaling! Napakalakas ng loob mo! Ibang-iba ka talaga! Umalis ka dyan! Bitawan mo yan! Maliit ang aswang pero napakalakas ng puwersa nito. Hindi ko siya maihagis. Sasakmalin na sana ng aswang ang batok ko pero tinadyakan ni Chito ang ulo nito. Bumaliktad ang aswang. Bumulong ako at nakabunot ng baril. Pasugod ang aswang. Pinaputukan ko siya kaya't napaatras ito. Pero hindi halos nagalusan. Lumundag ulit ito papunta sa akin pero humarang si Chito. Siya ang nakalmot sa mukha. Hinatak ko ang aswang at naihagis palabas ng kubo. Grabe, napakapte! Dugong-dugo, pre! Tayo! Tara! Kailangan makaalis tayo dito! Tayo na! Tara! Takbo lang! Hindi rin kayo makakatakas. Maglalaro tayo ng habulan ngayon. Bilisan niyo ang takbo! Dahil kapag tinabutan ko kayo, pupulutin ko ang mga laman ninyo! Bagaman parehong sugatan, tumakbo kami ng napakabilis. Hindi namin naririnig na humahabol ang aswang, pero alam naming nasa paligid lang ito. At biglang sumulpot ito sa harap namin. Nakasabit ito sa puno at biglang nilundag kami. Si Chito na naman ang nahuli nito. Nagpagulong-gulong sila. Nakapulot ako ng matulis na kahoy at sinaksak kong likuran ng aswang. Napaangil ito sa sakit at nabitawan si Chito. Nakita kong warak na ang balikat niya. Nanginginig siya sa sakit. Itinayo ko siya at pinilit niya na makatakbo. Pre, paano na si tatakasan yan? Teritoryo na itong gubat eh! Oo, pero makakahanap din tayo ng paraan, ha? May isaan din natin yan. Ano bang lagay mo, ha? Kaya mo pa ba? Napakasakit eh! Pero ayoko na pang mamatay dito! Pinipili naming dumaan sa mas patag, sa hindi masukal, pero lalo kami nasusundan ng aswang. Bigla akong huminto. Palapit na ito. Inabangan ko. Paglundag niya, inumang ko ang matulis na kahoy na napulot ko kanina. Saktong natuhog ko ang tiyan niya. Lumusot sa katawan ng kahoy. Lumagpak siya't na malipit. Tumakbo kami ni Chito. Akala namin nakalayo na kami. Pero bigla akong sumubsob. May kamay na humatak sa binti ko. Parang mula sa putikan nito. Tumama ang mukha ko sa bato. Umagos ang dugo ko sa noo. Pinilit kong tumayo. Pero bigla akong sinakyan ng aswang at sinakmal. Ano? Kaya niyo pa? Sige! Laban lang! Walang siya! Napakabaon ng hininga mo! Hoy, pre! Halika dito! Ayaw mo kaming tigilan, ha? Dinamba si Chito ng aswang. Warak ang balikat niya. Hinatak ko ang aswang. Kinalmot ang braso ko pero hindi ko binitiwan ito. Nadampot ko ang sanga. Tinusok ko sa mata ng aswang. At isa pa sa kabila.
Inahagis ko siya. Bumangon ako at itinayo si Chito. Mas maraming sugat, mas malalalim, pero kailangan naming tumakbo. Hirap na hirap na ako! Hoy, pre! Pre! Uy, shit! Sumubsob na! Pre, kaya mo yan! Tayo na, pre! Hindi tayo pwedeng abutan yan! Hindi ko na kaya, pre. Iwan mo na lang ako. Tiraulo ka! Hirap na rin ako eh! Pero pareho tayo mabubuhay! Hindi kita iiwan, ha? Pre! Uy, pre! Huwag kang bibigit! Huwag mo akong iiwan dito, pre! Pre, Gising! Huwag kang matutulog, ha? Kahit anong gawin natin, inaabutan tayo. Tumakas ka na lang, pre. Hindi kita iiwan para mamatay! Magtiwala ka lang! Dito lang muna tayo, ha? Pre! Hoy! Huwag kang bibigit, sabi! Ay, sabi mo eh, pipilitin ko. Anong... Magaling! Buhay pa pala kayong dalawa! Bumagsak si Chito. Kinaladkad ko siya. Nagtago kami sa ugat ng malaking puno. Pinipilit kong gisingin siya. Parang nakalayo kami saglit sa aswang. Siguro dahil napinsala ang mga mata niya. Pero biglang may boses. Yung matanda. Kasama pa rin ang aso. Itinuto ko agad ang baril sa kanya. Huwag kang lapit! Sa bugbungo mo! Isang akbang pa! Uy, teka. Hindi ako kaaway. Mag-isip ka nga. Nakita mo na. Yung babaeng sinamahan mo. Siya ang aswang. Gaya ng ibang lalaki. Nabiktima ka rin. Ang swerte mo nga't nabuhay ka pa eh. Pero yung kasama mo, malapit na rin yan. Kaya baba mo nga yung baril mo. Wala kang ibang pagpipilian. Eh, paano ko magtitiwala sa'yo? Hinabol mo rin kami kanina, di ba? Hinahabol ko yung aswang. Pinigilan ko nga kayo eh. Pero mas tuso siya. Sa kasama mong sugatan, ako na lang ang pagkakatiwalaan mo. Ilalabas ko kayo. Eh, bakit mo naman kami tutulungan, ha? Yung mga tuyot na katawan. Dalawa doon ay anak ko. Yung isa, bayaw ko. Kaya hanggat kaya ko, ipipigilan ko pa. Peste naman. Oo, sige na. Ilabas mo kami. Pero mauuna ka, ha? Nakatutok lang to. Ay, nako. Ay, di ka ang bahala. Buhatin mo na yan. Sandali! Wag! Lintik! Inabutan tayo! Eh, Tatang! Anong gagawin natin? Nililing lang ka niyan. Siya ang tunay na aswang. Ginagaya niya lang ako. Ako talaga yung niligtas mo. Siya ang nagsama sa'yo sa kubo. Kalokohan! Ano? Teka nga lang. Napakagulo nyo na eh. Sinungaling ka! Pareho kayong siraulo. Mamamatay yung kaibigan ko eh. Maniwala ka. Kapatid ko siya. Ginagaya niya ako para mambiktima. Hindi ako nakatira sa bundok. Ako yung nagtitinda sa palengke. Maniwala ka. Papatayin ka niya. Bata! Magpasya ka! Barilin mo ako kung gusto mo. Pero ako lang ang tutulong sa'yo. Wisit kayong dalawa! Oh, peste! Wala na. Bahala na. Ah! Bakit? Ano? Tugo? Hindi naghihilom? Diyos ko! Ibig sabihin? Buntit na ako sa itak ng babae nyo na. Mabuti na lang. Mapakabilis ng kamay mo. Kakainis! Mali! Nagkamali ako! Sumugod na! Tawag ka rito! Iitakin ni Anita ang matanda pero lakas loob kong pinutok ang baril ko. Sumugsob ang babae, tumagas ang dugo, nangingisay siya sa tama ng bala sa tiyan. Naghihingalo na si Anita. Nagkamali ako. Nakabaril ako ng tao. Dahil ang hindi tao, ang matanda. Nang lumingon ako'y nakangisi ito. Bitaw ang pangil, naglalaway at pula ang mga mata. Lumundag ito, nakaumang ang mahabang kuko. Nakapikit ako. Wala nang bala ang baril ko, pero bigla akong naitulak ni Anita. Paglaban mo!
Kahit kailangan pa rin kita, hindi ako mangingimig butasin ang katawan mo! Tama na to! Napakatagal na nating nabubuhay sa mundo! Hindi ka babasawa sa paglaklak ng laman ng dugo ng tao! Hayaan mo na sila! Hindi! Dapat mahirapan ang mga tao! Dapat silang parusahan sa ginawa nila sa atin! Hindi ito paghihigante. Oo, naging ganito tayong dalawa dahil sa mambabarang. Pero ginagamit mo na lang ang sumpa. Nahayok ka na sa kapangyarihan. Sumpa, Toto! Sumpa ang mabuhay bilang aswang. Sumpa na kung sumpa! Pero gamitin natin! Tumabi ka nga, Anita! Kahit kakambal kita, sinasabi ko sa'yo! Patayin mo ako kung gusto mo. Pero dito hihinto ang kasamaan mo. Hindi mo na sila mabibiktima. Ano? Lalaban ka? Paano? Itinapon mo ang pagiging aswang mo! Wala ka na, kundi isang sumpa! Gagamitin ko kung anong meron ako. Hindi mo sila magagalaw. At hindi kita mapapatawad sa panggagaya mo sa anyo ko. Sawang-sawa na ako sa katrabahan mo! Kung gusto mo pagtusa, edi sige! Ikaw! Isaksak mo to sa puso niya! Ano to? Mas makakagalaw ka. Kaya ikaw ang sumaksak sa puso't batok niya. Talagang hindi ka umalis! Sinaksak ka pa rin ng mga kuko ko! Ano pakiramdam, ha? Ayun na! Gawin mo na! Wala nang pagkakataon! Anong binubulong-bulong mo pa riyan? Ha? Sumugod ang aswang. Humarang si Anita. Bumaon sa kanya ang mga kuko nito. Gumapang ako sa gilid. Gamit ang punyal, sinaksak ko sa batok ang halimaw. Sumabog ang dugo nito. Umangil, nangingisay, at sa wakas, nasaktan ko rin siya. Hindi! Hindi! Natali na rin kitang walang yaga! Balikat ko! Umalis ka! Bitawan mo ako! Terwisyo ka! Hindi na kita bibitawan! Sa puso! Pilitin mong masaksak sa puso! Walang iya ka! Bumitaw ka! Hindi pwede to! Tama na! Alisin mo! Ano ka ngayon, ha? Hindi lang puso mong tuturugin ko! Napakarami naming dusa sa'yo! Habang kagat ng aswang ang balikat ko, inundayan ko ito ng sunod-sunod na saksak. Ibinaon ko hanggang sa puso, tumagos sa dibdib. Binalibag ko siya sa lupa. Nakatiyaya siya, nangingisay, sumusuka ng itim. Umipisik ang dugo sa ilong. Hindi ko tinantanan. Sinaksak ko hanggang sa unti-unti siyang maagnas. Umusok, nilamon ng apoy, at sa wakas, nagliyab ang aswang. Chito! Chito! Pre! Uy, pre! Pare, ang galing mo. Peruin mo. Natalo mo yung aswang na yon. Oo, pre. Tapos na. Makakauwi na tayo. Wala nang maghahabol sa atin, ha? Pre! Pre! Uy, pre! Pre, huwag naman! Huwag ka naman pipigit, pre! Pasensya na. Pero mukhang hindi na kinaya ng kasama mo. Hindi! Hindi pwede yun! Pre, dumilat ka! Pre! Kasalanan ko to! Sana hindi na kita sinama dito eh! Pre! Naging mo na siya. Di tayo pwede magtagal dito. Saka ikaw rin. Sobrang dami namang sugat. Tara na muna. Nakatanaw pa sa akin si Chito. Kitang-kita kong sumara ang mga mata niya. Nasaksihan kong huling hininga niya. Hindi ko maipaliwanag ang bigat noon sa dibdib ko. Sa harap ko mismo, na wala ang kaibigan ko. Kinarga ko si Chito. Sumunod ako kay Anita
sa tunay na Anita. Tumuloy kami sa isang maliit na kubo. Doon, dinamot ni Anita ang mga sugat ko. Tahimik lang siya, pero walang tigil ang pagluha ko noon. Hanggang sa nakatulugan ko na lang ang pag-iyak ko. Uy, pre! Pre! Uy, pre! Aray ko. Umaga na. Ah! Uy! Chito! Chito! Uy, paano? Umaga na! Tsura mo dyan! Walang niya. Paano ka? Teka, hindi ka namatay? Namatay! Anong? Teka, minuto ka ba? Diyos ko, ano ba to? Ibinalik ko lang ang hininga niya. Gamit yung batong iniluwa ng kapatid ko. May mga perlas ng aswang nakakagamot. Kung malakas ang kapangyarihan ng perlas, kayang magbalik ng buhay. Naku, Anita. Maraming salamat ha. Hindi ko gaano maintindihan pero salamat. Basta buhay itong mukong na to. Ay, nga pala. Di ba tinamaan kita? Wala, naghilom din. Kung simpleng sugat lang, maghihilom agad. Hindi na nga ako aswang. Pero ewan ko kung bakit naghihilom pa rin ang sugat ko. Siguro, parte pa rin ng sumpa. Sinumpa kaming maging aswang at mabuhay ng habang panahon. Pero iniluwa ko yung bato ko. Hindi na ako aswang. Pero ewan ko kung hanggang kailan ako mabubuhay. Ay, naku, masarap mabuhay. Pero iba na yung habang buhay. Wala bang remedyo pangontra dyan? Hahanapin ko. Ako nang bahala. Salamat nga pala. Mas matatahimik na ako. At ang baryo, napakatindi ng ginawa ng kakambal ko sa mga baryo. Sa paligid ng bundok. Yung matanda? Kakambal? Teka, Ay, ako nga rin, pre. Naguguluhan ako. Oo, kakambal ko yun. Pero tumanda siya. Kahit mas malakas siya. Ako, nananatiling bata. Pero hindi ako makapangyarihan ha. Basta, salamat sa'yo. Sa inyo. Mga matatandang aswang sina Anita at Toto. Tumanda si Toto, pero nanatiling bata si Anita. Epekto ng sumpa sa kanila ng isang mambabarang na inupahan ng mga tao noon. Kaakibat ng sumpa ng pagiging aswang ang habang panahong pagkabuhay. Pero si Toto, tuluyan siyang namatay. Dahil nawasak ko ang puso niyang tinaniman ng itim na perlas. Buo kaming nakababa ng bundok. Si Anita, lumipat sa isang mas malayong baryo. Malungkot na napahamak ang kuya ko sa aswang dahil na rin sa sarili niyang baluktot na desisyon. Mula noon, ang kababalaghan ng magandang babaeng naninirahan sa bundok, unti-unting nabura. Pero iniiwasan pa rin ang bundok dahil sa madugong kwento noon. Pero siguro, mabuti na rin yon para mapangalagaan ang kalikasan nito. Salamat, Miss Pinky, sa pagkakataong makapagbahagi. Hihintayin ko na lang na maiere ang kwentong ito. God bless and more power sa inyo.